Aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon sa kanyang bayan, sa araw ng pagliligtas sa iyo ay lilingapin kita at tutugunin ang paghingi mo ng saklolo. Babantayan kita at iingatan, sa pamamagitan mo'y gagawa ako ng tipan sa mga tao. Ibabalik kita sa sariling lupain na ngayon ay walang kaayusan. Palalayain ko ang nasa bilangguan at bibigyan ng liwanag ang nasa kadiliman. Sila'y matutulad sa mga tupang nanginginain sa magandang pastulan. Hindi sila magugutom ni mauuhaw. Hindi rin daranas ng matinding init ng sikat ng araw at sa disyerto, sapagkat papatnubayan sila noong isa na nagmamahal sa kanila. Sila'y ihahatid niya sa bukal ng tubig. Gagawa ako ng lansangan sa gitna ng mga bundok, at ako'y maghahanda ng daan para siyang daanan ng aking bayan. Darating ang bayan ko buhat sa malayo, mula sa hilaga at sa kanluran, gayon din sa Sevene sa timog. Kalangitan umawit ka, lupa ikaw ay magalak, gayon din ang mga bundok pagkat inaaliw ng Panginoon ang kanyang hinirang. Sa gitna ng hirap ay kinahabagan. Ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ng Panginoon, nakalimutan na niya tayo. Ang sagot ng Panginoon, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako'y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Ang salita ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Di ka bibiguin sa mga pangako pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit na ano, ito ay mabuting lahat. Siya ay tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Pag-ibig ng Diyos ay ganap sa tanan siya'y nahahabag. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, ang aking amay patuloy sa paggawa at gayon din ako. Lalong pinagsikapan ng mga Hudyo na patayin siya sapagkat nilabag na niya ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, ay sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayoy ipinapantay ang sarili sa Diyos. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng ama. Ang ginagawa ng ama ay siya ring ginagawa ng anak, sapagkat minamahal ng ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya. At higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng ama at manggigilalas kayo. Kung paanong binubuhay ng ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama, ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay.
Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan, sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako ayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam ba natin ang lalim ng sakop ng pag-ibig ng Diyos? Yun ang gusto kong pagnilayan natin nitong araw na ito at ng buong linggo na ito. Of course, nabigyan po tayo ng pagkakataon upang magmahal. Pero kadalasan, yung pag-ibig na ito ay pinaghihiwalay natin sa pag-ibig ng Diyos. Magkaiba ba? Kaya ang nangyayari, nakokorap yung ating uri ng pag-ibig. Pero sinasabi ko po sa inyo, ang pag-ibig ng tao at ang pag-ibig ng Diyos ay iisa. Kailangan humantong yung pag-ibig natin sa pag-ibig rin ng Diyos. So ano po ang nagagawa ng pag-ibig ng Panginoon sa ating lahat? Una, ang pag-ibig na ito ay tunay na nakapagliligtas. Nakapagbibigay po ito ng ating kalayaan. No? Unang-una, yung pagliligtas na ito ay hindi nagkokondena, hindi nagpaparusa. No? Ang pag-ibig na ito ay nakapagliligtas at nakapagbibigay sa atin ng tunay na buhay. Napakaganda ng pag-ibig ng Diyos na nagliligtas. Ito lang po ang reason kung bakit nabubuhay po tayo ngayon. Kasi nililigtas po tayo. Dahil ano pa man ang ibang reason? Wala naman na. Kasi tao lang naman tayo. Pero sa pamamagitan ng ating pagiging tao, minahal po tayo ng Diyos. Pangalawa, ang pag-ibig ng Diyos ay nakapagpapatawad. Ito po ang misteryo ng paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus na ating papasukin nitong dumarating na Holy Week. Itong buong Lenten season ay pagninilay sa pagpapatawad ng sangkatauhan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. At kung ganoon ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, siguro maganda rin kung ganito rin ang saysay ng buhay natin. Ang buhay natin isang malaking pagpapatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin. Bakit? Kasi may pag-ibig sa ating puso. At ikatlo, ang pag-ibig ng Diyos, yun talaga ang pinakasusi sa tunay na buhay bilang mga anak ng Diyos, pero ito po'y nakapaloob sa kanyang salita. So yung salita ng Diyos ay nakapagpapalaya kung manampalataya po tayo sa Panginoon. Huwag na natin siyang pagdudahan. At yung kanyang salita, magsilbing buhay at inspirasyon sa ating lahat, nakukuha natin yung landas ng pag-ibig in a very, very concrete way. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa sarili, pag-ibig sa mga kapatid nating napapabayaan natin, mga hindi natin napapansin, pag-ibig sa ating mga kaaway. Kaya talagang buong-buo itong uri ng pag-ibig na ito. Hindi po namimili. At isa pa, napaka-konkreto sapagkat ang dulo ay pag-aalay ng sarili, mahango lang ang ibang tao, sa mundo ng kasalanan patungo sa mundo ng grasya at kaligtasan na rin. Bakit? Dahil lamang sa pag-ibig. Kaya mga kapatid, tayo po ay magdasal, magkaroon tayo ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Panginoon, salamat po sa pag-ibig na iginagawad ninyo sa amin, sa uri ng pag-ibig tunay na nakapagpapalaya, nakapagpapatawad ng aming mga kasalanan at nagdadala sa amin sa susi ng tunay na buhay. Tulungan niyo po kaming huwag maligaw sa uri ng pag-ibig na ito. Nais namin na balutan niyo kami ng inyong pag-ibig at naway maipamana namin ang pag-ibig na ito sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen.